Conspiracy theory na yata yan. Pero ito I can say for certain that dahil noong tinanong ako regarding possible appointment ni GM Torre dito sa MMDA, wala akong narinig na ganyan. Conspiracy theory o haka-haka lang. Ito ang sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes patungkol sa pagkakalagay kay dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III bilang General Manager sa ahensya. May mga kumalat umanong balita na itinalagang General Manager ng MMDA si Torre para mawala na ito bilang 4-star General rank sa pambansang pulisya. In fact, nung usap kami nung certain na mapupunta siya dito as GM, ang instruction sa akin ay tulungan si GM Torre, make sure na he will succeed dito sa MMDA at extend lahat ng possible assistance to make him successful dito. So, I don't think may mga planong ganyan. Ayon pa kay Chairman Artes, hindi rin ito demotion at promotion pa para sa dating PNP Chief. So, kung titingnan mo yung salary grade, it's a promotion kasi from 29 naging 30. In terms of responsibility naman, although PNP is a big organization and nationwide, in terms of importance, I don't think nagkakalayo. Dahil alam naman natin na ang NCR, Center ng Commerce, ang ating ekonomiya ay nakadepende halos sa NCR. Kung may nangyayari dito, napoproject as nangyayari sa buong bansa. Ayon naman kay MMDA General Manager Torre, itinuturing niya itong panibagong oportunidad bilang public servant. The government is a very, very big machinery. Isang malaking birokrasya yung gobyerno. At ating presidente ang nasusunod yan, especially sa mga direct presidential appointees. Chairman, ako, si assistant chairman, iba pang mga direct presidential appointees dyan. Hindi naman araw-araw nasabihin ng presidente na ito ang posisyon na isa, itong posisyon na isa, mababa, mataas. Wala tayong pag-iisip. Wala akong iniisip na ganon. So, this is an opportunity to serve. This is an opportunity to perform in another capacity. So, I took it. Sa pahayag naman ni National Police Commission Vice Chairperson and Executive Officer, Commissioner Rafael Vicente Calinisan, sa pagkakatalaga at pagtanggap ni Torre sa posisyon bilang MMDA General Manager, nangangahulugan na ipsa facto resign na ito sa pulisya. Paraan na rin ito para mabigyan daan ng pagiging 4-star General rank at maging opisyal na hepe ng pambansang pulisya si Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sa pahayag naman ni MMDA Deputy Chairman, Undersecretary Trisco San Juan Jr., mas mabigat pa sa pagiging PNP Chief ang gagampan ng trabaho ni Torre sa ahensya. When you come to MMDA, it's a very broad focus yan, no? Kasama pa rin dyan ang peace and order, kasama pa rin dyan ang security, public safety, baha. Mas malaking responsibility although in a smaller geographical area. So, ang tingin ko mas mabigat ang trabaho dito sa MMDA kaysa sa mga let's say military, no? Na nakapokus sila, nakakapag-specialize sila on a particular field. Dito we specialize on so many fields. Sa pag-upo ni Yusek Torre bilang General Manager, lahat ng operational matters o katumbas ng nasa 70 to 80% ng trabaho sa MMDA ang gagampanan niya. Kabilang narito ang traffic management, road clearing operation, flood mitigation at iba pa. So far as operations is concerned, siya ang masusunod yan. It will be just under my supervision. Pero again, sa aming pag-uusap, dinelegate ko na sa kanya talaga. I'll give him a free hand. Siyempre, under my guidance pa rin. Kasi unang-una, sabi nga bago siya dito. So, maraming kailangan din na aralin pa. Nais naman ni Undersecretary Torre na pabilisin ang pagresponde, investigasyon at clearing operation na gagawin ng MMDA sa tuwing mayroong road crash incidents. So dapat ang mga aksidente na yan, mabilis na mapuntahan, maimbestigahan at maalis. So we'll set benchmark like 5 minutes sa responde, 10 minutes to 15 minutes sa clearing para wala nang obstruction kaagad. Balik sa normal flow.
Makikipag-ugnayan na rin anya sila sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa planong kilalanin ang mga ginawang investigasyon ng MMDA, partikular sa isang aksidente sa kalsada. Dagdag pa ni Torre, inatasan din siya para tutukan ang pagdidisiplina sa mga pasaway na traffic enforcer ng ahensya. Napag-usapan namin unahin yung discipline ng aming traffic enforcers. So, meron kami dito na yung kung tinatawag namin SIIO, yung nag-investigate at nag-observe ng performance ng ating mga enforcers. Yung mga gawa-gawa ng hindi maganda, sila yung nag-investigate, lalo-lalo na pag may reklamo. At yan ay sila yung nagkakaso. Actually, marami nang nakasuhan dyan, hindi na lang namin pinapublicize. Dahil, syempre, batik pa rin yan sa aming ahensya. Bukod naman sa pagiging general manager, itinalaga rin si Torre bilang tagapagsalita o spokesperson ng MMDA. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.